Hayaan mo na siya. She's just my wife on paper, babe. Mas kailangan ko ang lambing mo ngayon kaysa sa pagiging doktor niya. Ang mga salitang ito ay tila isang matalim na yelong tuwirang ibinaon sa likod ni Teresa. Nanatili siyang nakatayo sa malamig na pasilyo ng ospital, tago sa likuran ng bahagyang nakaawang na pinto ng pribadong opisina ng kanyang asawa. Sa pagitan ng kanyang mga palad ay ang isang lalagyang may mainit na lugaw na matiyagan niyang niluto mula pa kaninang madaling araw. Binaliwala niya ang sariling pagod matapos ang sunod-sunod na operasyon, maihatid lamang ang paboritong pagkain ni Tristan dahil ang alam niya ay nagpapakahirap ito sa pag-o-overtime para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang kinabukasang yon ay isa lamang palang huwad na panaginip. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang bulto ng kanyang asawa na mahigpit na nakayakap sa isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. Ang halimuyak ng matapang at matamis na pabango ng babae ay gumapang sa hangin, pilit na pinapatay ang simpleng amoy ng bawang at luya mula sa daladalang pagkain ni Teresa. Isang matinding pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa labis na pandidiri at kahihiyan na tila sumampal sa kanyang buong pagkatao. Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang katanungang ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang ang lamig ay nagsimulang gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang gulugod. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Sa kagustuhang makatakas mula sa nakakabaliw na tagpong iyon, umatras siya ng walang imik. Ang kanyang mga mata ay pinalabo ng mga luhang tumangging pumatak dahil sa labis na pagkabigla. Sa kanyang pag-atras, hindi niya namalayang pumasok siya sa madilim na silid ng mga lumang kagamitang medikal at malalaking makina, isang lugar na matagal nang iniulat na may depektibong pinto ang bakal. Ang nais lamang niya ay maitago ang kanyang sarili, ang mailayo ang kanyang mukha sa katotohanang ang kanyang mga sakripisyo ay ginawa lamang katatawanan. Ngunit bago pa man siya makahinga ng malalim upang pakalmahin ang kanyang nanginginig na dibdib, isang malakas na pagyanig mula sa sirang riles ng makina sa itaas ang naganap. Ang mabigat na pintuang gawa sa asero ay biglaang bumagsak mula sa pagkakasabit nito, kasabay ng pagguho ng isang bahagi ng istante ng mga kagamitan. Walang babala at walang kalaban-laban, ang dalawang kamay ni Teresa na automatikong umangat upang protektahan ang kanyang sarili ay naipit sa ilalim ng napakabigat na bakal. Wala siyang naramdamang sakit sa unang sandali. Ang tanging umiral ay isang nakakabinging pagmamanhid na tila hiniwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang pisikal na katawan. Ang lalagyan ng mainit na lugaw ay kumawala sa kanyang mga daliring na wala ng lakas. Ang pagtama ng lalagyan sa sahig ay nagpakalat sa masabaw na pagkain, dahan-dahang gumagapang sa puting semento at tuluyang humalo sa mapulang likido na nagsimulang umagos mula sa kanyang nadurog na mga palad. Ang kanyang inalay na pag-ibig, katulad ng kanyang mga kamay na sanay magdugtong ng buhay, ay tuluyan ng natapon at nayurakan sa malamig na sahig. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri sa ilalim ng bakal, ang mga kamay na pinuhunan ng libu-libong oras ng pag-aaral, ang mga kamay na nagligtas ng napakaraming pasyente mula sa kamatayan, ay nakahandusay ng walang buhay. Sa kabilang dingding, patuloy ang malambing na pag-uusap ng dalawang taong nagtaksil sa kanya, ganap na walang pakialam sa tahimik na pagkasira ng kanyang buong mundo. Hindi siya sumigaw. Ang sakit sa kanyang puso ay higit na mas malalim kaysa sa pagkadurog ng kanyang mga buto. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakakapasong liwanag ng silid sa ospital ang sumalubong sa kanya. Ang matapang na amoy ng alkohol at gamot ay pumuno sa kanyang ilong, ngunit mas umibabaw ang pamilyar na pabango ng lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin. Ang kanyang magkabilang kamay
ay binalot ng makapal at mahigpit na bindahe, matigas at hindi maigalaw. Mistulang mga ribultong walang silbi. Lumapit si Tristan. Ang mukha ay naglalaman ng isang perpektong maskara ng pag-aalala at pighati. Dahan-dahan nitong hinawakan ang nakabindahing braso ni Teresa at sa isang boses na puno ng huwad na pag-ibig, binigkas nito ang mga salitang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa ng kanyang asawa. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo na akong alalahanin at huwag ka nang pumunta sa ospital kapag gabi. Tingnan mo ang nangyari sa mga kamay mo, Hon. Paano ka na mag-opera ngayon? Ang mansyon ng mga Navarro ay tila isang dambana ng kabutihan sa paningin ng mundo, nababalot ng bango ng mga sariwang lila at puting rosas, na tila nakikiramay sa sinapit ng may bahay ng tahanan. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Teresa sa isang upuang pelos. Pinalilibutan ng mga panauhing may dalang mapagkunwaring mga ngiti at mga kamerang hindi tumitigil sa pagkuha ng bawat anggulo ng kanyang pighati. Ang sikat ng araw na tumatago sa malalaking bintanang kristal ay nagbibigay ng isang maringal na anyo sa eksenang yon. Ngunit para kay Teresa, ang liwanag ay tila isang mapanghusgang titig na naglalantad ng kanyang kawalang kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Doña Isabela, suot ang isang mamahaling puting bestida na nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang anghel ng katarungan. Ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig ay nagbibigay ng babala sa paparating na bagyo ng mga salitang puno ng asukal, ngunit may halong lason. Inilapag ng matanda ang kanyang kamay sa balikat ni Teresa, isang haplos na hindi nagbibigay ng init, kundi ng isang nanunuot na lamig na tila yelo sa balat. Hiya, look at all these people who love you. Nagmisa tayo rito sa bahay para ipagdasal ang mabilis na recovery mo. Ang boses ni Doña Isabela ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at walang emosyon. Alam ng buong Laguna kung gaano ka kagaling na surgeon, but maybe this is God's way of telling you to slow down. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo, Teresa. We will take care of everything. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Teresa. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihing hindi aksidente ang nangyari. Ngunit ang bigat ng hiya at ang utang na loob na paulit-ulit na ipinamumukha sa kanya ng pamilyang ito ang tila nagtatahi sa kanyang bibig. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si Tristan sa gilid, may hawak na baso ng alak at tumatango sa mga bisita. Tila isang tapat na asawang nagdadalamhati sa karera ng kanyang kabiyak. Sa harap ng mga mamamahayag, kinuha ni Doña Isabela ang dalawang kamay ni Teresa na balot pa rin ng puting bindahe. Sa isang iglap, habang nakaharap ang matanda sa mga kamera at may luha sa mga mata, naramdaman ni Teresa ang biglaang pagdiin ng mga daliri ng kanyang biyenan sa bahaging pinakamasakit ng kanyang nadurog na mga buto. Ang presyur ay tila bawat tahi sa kanyang balat ay muling binubuksan, isang matalim na kirot na gumapang mula sa kanyang mga palad hanggang sa kanyang utak. Napakagatlabi si Teresa. Ang kanyang mukha ay namutla sa tindi ng sakit, ngunit ang matanda ay patuloy na nakangiti sa harap ng madla. Napakahirap para sa amin na makitang ganito ang anak namin, patuloy ni Doña Isabela habang mas lalong diniinan ang kanyang pagkakahawak. Kaya naman, Teresa, for your own peace of mind, Tristan and I decided na mas mabuting mag-resign ka na sa hospital board. You need to focus on healing, and we don't want you to be stressed by the financial audits and hospital management. Pirma mo na lang ang kailangan, and we will handle the rest of the burden for you. Ang mga salitang burden at healing ay tila mga latigo na humahagupit sa dangal ni Teresa. Alam niyang ito ang tunay na layunin ng palabas na ito. Ang tuluyan siyang alisan ng boses at kapangyarihan sa institusyong binuo niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo at pawis. Nang sumapit ang gabi at tuluyan, nang lumisan ang mga bisita, ang mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Hirap na hirap si Teresa na tumayo mula sa kanyang kama
upang uminom ng tubig. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga dahil sa mga gamot na ipinapainom sa kanya. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa madilim na pasilyo, narinig niya ang mahinang tunog ng pag-uusap mula sa opisina ni Tristan. Tumigil ang kanyang paghinga nang marinig ang pamilyar na malamig na tono ng boses ni Doña Isabela. Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik sa ospital, Tristan. That accident was the perfect setup. Ngayong wala na siyang silbi bilang doktor, mas madali na nating maililipat ang lahat ng pondo sa account natin bago pa niya matuklasan ang ginawa mo sa mga dokumento. Napahawak si Teresa sa malamig na pader upang hindi matumba. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib na nagpapatunay na ang taong pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay siya ring arkitekto ng kanyang pagkawasak. Sa dilim ng pasilyo, habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling walang lakas sa ilalim ng bendahe, isang kakaibang apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagnanais na mabuhay at lumaban. Sa bawat paglipas ng gabi, ang silid tulugan na dati ay kanlungan ng kanilang mga pangarap ay tila naging isang malawak at malamig na disyerto. Para kay Teresa, ang bawat sulok ng mansyong ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang bagong katayuan. Isang aninong hindi na kailangan, isang palamuting unti-unti ng inaamag. Ang dati niyang buhay bilang isang tinitingalang manggagamot ay tila isang malabong alaala na lamang na nakabaon sa ilalim ng mga makakapal na bindahe sa kanyang mga kamay. Pumasok si Tristan sa silid nang hindi man lamang tumitingin sa kanyang direksyon. Ang hangin ay agad na nabalot ng isang matapang at banyagang samyo. Isang halimuyak ng mamahaling bulaklak na hinaluan ng amoy ng alak, isang amoy na kailanman ay hindi naging pag-aari ni Teresa. Lumapit ang lalaki sa kama at sa kabila ng lamig ng kanyang mga mata, isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "You look tired, Hon. Nagpahinga ka ba ng maayos?" Ang boses ni Tristan ay parang malapot na pulot, matamis ngunit nakakasulasok. Hinaplos nito ang buhok ni Teresa, isang kilos na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng panginginig ng kanyang balat dahil sa pandidiri. "Huwag mo nang masyadong isipin ang ospital. Just leave it to me. Magpagaling ka lang, okay?" Hindi sumagot si Teresa. Pinanood niya ang kanyang asawa habang hubad nito ang kanyang suot na Amerikana at pumasok sa banyo. Nang marinig niya ang pag-agos ng tubig mula sa shower na tumatama sa sahig na tile, unti-unting bumangon si Teresa. Ang bawat galaw ay isang paghihirap. Ang kanyang mga kamay, na tila mga bulto ng mabigat na bato, sa dulo ng kanyang mga braso, ay tumitibok sa bawat pintig ng kanyang puso. Naglakad siya patungo sa opisina ni Tristan na nasa loob din ng kanilang silid. Ang kanyang target ay ang maliit na vault na nakatago sa likod ng isang painting. Alam niya ang kombinasyon, ngunit ang tunay na hamon ay ang paggamit ng kanyang mga daliring walang pakiramdam. Sa ilalim ng madilim na silid, sinimulan ni Teresa ang isang tahimik at masakit na pakikipagbuno sa bakal. Dahil sa kapal ng bendahe, hindi niya maramdaman ang pag-ikot ng numero. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang mga kuko na bahagyang nakalabas. Iginigiit ang mga ito sa matigas na ibabaw ng vault. Ang bawat maliit na paggalaw ng mekanismo ay nagpapadala ng matatalim na kirot patungo sa kanyang mga siko. Ang butil-butil na pawis ay nagsimulang gumulong mula sa kanyang noo. Pumapatak sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumigil. Isang oras ang lumipas. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang magmantsa ng kulay rosas sa puting tela dahil sa pagkabukas ng kanyang mga hilom na sugat. Ngunit ang determinasyon sa kanyang puso ay mas matigas pa sa asero. Nang sa wakas ay bumukas ang pintuan ng vault, ang pagdausdos ng bakal sa uka nito ay nagdulot ng isang mahinang panginginig sa kanyang mga kamay. Sa loob, nakita niya ang isang makapal na brown envelope
na may markang Project T. Gamit ang kanyang mga siko at ang natitirang lakas ng kanyang mga palad, pilit niyang inilabas ang mga papel. Ang pagkiskis ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa ay tila isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig sa gitna ng katahimikan. Binasa niya ang mga dokumento sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga petsa ng paglilipat ng pondo, mga pondong kinuha mula sa kanyang sariling savings account at inilipat sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang mas masakit ay ang petsa ng pagbili ng mga kagamitang naging sanhi ng kanyang aksidente. Ang mga ito ay binili ni Tristan mula sa isang kumpanyang pag-aari rin ng kanyang biyenan na si Doña Isabela. Isang matinding bugso ng kahihiyan o hiya ang lumamon sa kanya. Ang lahat ng kanyang pagtitiwala, ang kanyang buong karera, ay ginamit lamang na pain ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Napasandal siya sa mesa. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang pinipigilan ang isang hikbi na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Biglang tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Kasunod nito ay ang pag-vibrate ng telepono ni Tristan na naiwan sa ibabaw ng bedside table. Dahil sa lapit nito, malinaw na nakita ni Teresa ang pangalan ng tumatawag sa screen, Anghel Ko. Dahil sa panginginig, hindi sinasadyang nasagi ni Teresa ang screen habang sinusubukan niyang ibalik ang mga dokumento. Ang tawag ay nasagot at ang boses mula sa kabilang linya ay lumabas sa loudspeaker, isang boses na puno ng pagkasabik at kawalang galang. "Babe, are you still with that useless wife of yours? Gising pa ba siya? I'm so bored here in the condo you bought me. Kailan mo ba siya palalayasin sa bahay na yan para tayo naman ang magkasama?" Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang boses ng babae ay tila isang malakas na sampal na nagpabukas sa kanyang mga mata sa katotohanan. Sa gitna ng dilim, habang ang kanyang mga kamay na tinitingnan niya bilang kasangkapan ng pagliligtas ay nakahandusay ng walang silbi, napagtanto ni Teresa na wala na siyang ibang masasandigan kundi ang kanyang sarili. Ang kanyang katahimikan ay hindi na tanda ng pagpaparaya, kundi ang simula ng isang tahimik na panunumpa para sa katarungan. Ang mausok at maingay na lansangan ng Maynila ay tila isang banyagang mundo para kay Teresa. Sa loob ng tumatakbong taksi, pinanood niya ang mabilis na pagdaan ng mga gusali. Ang kanyang refleksyon sa bintana ay nagpapakita ng isang babaeng hindi niya na halos kilala. Ang dating kintab ng kanyang mga mata ay pinalitan ng isang malalim at malamig na determinasyon. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang yakap ang isang luma at kupas na bag kung saan nakatago ang mga dokumentong kinuha niya mula sa vault ni Tristan, mga papel na tila tumitimbang ng 1,000 tonelada dahil sa bigat ng katotohanang taglay ng mga ito. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng isang lumang gusali, dahan-dahang bumaba si Teresa. Ang amoy ng alikabok at usok ng tambutso ay humalo sa matapang na amoy ng kanyang antiseptiko, isang paalala ng kanyang sugatang kalagayan. Pumasok siya sa elevator at pinindot ang palapag kung nasaan ang opisina ni Liam Cruz. Ang bawat pag-angat ng elevator ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang sa wakas ay may isang taong makikinig sa kanyang hindi mabigkas na pighati. Bumukas ang pinto ng opisina at bumungad sa kanya ang pamilyar na amoy ng mga lumang libro at kape. Sa likod ng isang malawak na mesang gawa sa madilim na kahoy, nakaupo si Liam. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, tumayo ang lalaki. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng labis na pagkagulat at hindi maikakailang lungkot. "Teresa, is that really you?" Ang boses ni Liam ay gumaralgal, puno ng hindi makapaniwalang emosyon. Lumapit siya ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakaangat, na tila gustong alalayan ng babaeng matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit tumigil siya nang mapansin ang mga makakapal na bendahe sa mga kamay ni Teresa.
What happened to you? I heard about the accident, but I didn't think it was this bad. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Lumapit siya sa mesa at gamit ang kanyang mga siko, dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang bag. Sa bawat galaw niya, bakas ang matinding pagtitimpi sa sakit na dulot ng mga sariwang tahi sa kanyang balat. I don't need pity, Liam. I need a lawyer. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, ngunit may talim na hindi matatagpuan sa dati niyang malambing na pananalita. Gusto kong tingnan mo ang mga dokumentong ito. Tristan and his mother, they didn't just take my hands. They are trying to take my soul. Mabilis na kinuha ni Liam ang mga papel. Ang pagkiskis ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa ay ang tanging tunog na namayani sa loob ng silid habang binabasa ng abogado ang bawat linya. Nakita ni Teresa ang paghigpit ng panga ni Liam. Ang kanyang mga mata ay naglalatab sa galit habang natutuklasan ang lawak ng kataksilan ng mga Navarro. This is professional murder, Teresa. Sinadya nila ang lahat. Bulong ni Liam. Ang kanyang paningin ay bumalik sa mga kamay ni Teresa na ngayon ay bahagyang nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Why didn't you call me sooner? Bakit hinayaan mong saktan kanila ng ganito? Inabot ni Liam ang isang baso ng tubig at dahan-dahang inilapit ito kay Teresa. Let me help you with this. Ang kanyang tinig ay lumambot, puno ng isang uri ng pagkalinga na matagal nang hindi nararamdaman ni Teresa mula sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man mahawakan ni Liam ang baso, dahan-dahang iginiit ni Teresa ang kanyang sarili. Gamit ang magkabilang braso, tila isang bata na nag-aaral muli ng mga simpleng bagay, pinitpit niya ang baso sa pagitan ng kanyang mga nanginginig na palad. Ang tubig ay bahagyang natapon sa kanyang damit, ngunit matagumpay niyang naitaas ang baso patungo sa kanyang mga labi. Ang bawat patak ng tubig ay simbolo ng kanyang pananatiling matatag sa gitna ng pagkawasak. Kaya ko pa, Liam. Kailangan kong kayanin, sabi ni Teresa matapos uminom. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ng lalaki. I need you to fight for me in court. Not because we were friends, but because I want them to lose everything. Just like how I lost my ability to heal. Nanatiling tahimik si Liam, ang kanyang titig ay nakapako sa determinasyon ng babaeng nasa harap niya. Sa sandaling iyon, hindi na lamang isang kliyente ang nakikita niya, kundi ang isang sugatang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang hangin sa loob ng opisina ay tila uminit, nabalot ng isang tahimik na pangako ng paghihiganti at katarungan. Nang magpaalam na si Teresa at dahan-dahang lumabas ng gusali, sinalubong siya ng malakas na hangin ng hapon. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa kalsada, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam ng pagmamasid. Sa kabilang bahagi ng kalsada, isang itim na sasakyan na may madilim na bintana ang dahan-dahang gumagapang, sinusundan ang bawat hakbang ng kanyang mga paa. Ang katanungang nagpabilis sa kanyang paghinga ay hindi kung sino ang nasa loob, kundi kung hanggang saan ang handang gawin ng mga Navarro upang manatiling nakatago ang kanilang mga lihim. Ang bawat hakbang ni Teresa sa loob ng pamilyar na pasilyo ng ospital ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang halimuyak ng antiseptiko at malinis na linen na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at dangal, ngayon ay nagsisilbing mapait na paalala ng lahat ng kanyang nawala. Ang mga dumaang nurse at kapwa-doktor ay panandaliang tumitigil. Ang kanilang mga titig ay puno ng awang tila nanunuot sa kanyang balat bago mabilis na nag-iiwas ng tingin. Ngunit hindi ang kanilang awa ang kailangan ni Teresa, kundi ang katotohanang matagal ng pilit na ibinabaon sa ilalim ng mga puting semento ng institusyong ito. Matapos ang ilang sandali ng pagmamasid, natagpuan niya si Rosa sa loob ng silid ng mga nurse. Ang batang nurse ay mabilis na nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa locker. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay balisa. Laging tumitingin sa pintuan na tila may inaasahang panganib. Nang mapansin ni Rosa
Ang anino ni Teresa sa pintuan, napaatras siya. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na bakal ng mga locker habang ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Doc Teresa, please, huwag po kayo rito. Ang bulong ni Rosa, ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa takot. Sinabihan po ako na huwag makikipag-usap sa inyo. I might lose my job. Or worse. Dahan-dahang lumapit si Teresa. Ang bawat paggalaw ng kanyang katawan ay puno ng maringgal na katahimikan. Hindi niya tiningnan ang takot sa mga mata ni Rosa. Sa halip ay itinaas niya ang kanyang dalawang kamay na balot pa rin ng mga puting bendahe. Ang sikat ng araw mula sa maliit na bintana ay naglantad sa mga bahid ng kulay rosas na likido na unti-unting kumakalat sa tela. Isang patunay ng hindi pa naghihilom na mga sugat. Rosa, tingnan mo ang mga kamay na ito. Ang boses ni Teresa ay malalim. Bawat salita ay may bigat ng kanyang pighati at dangal. You and I both know that these hands didn't just break because of a faulty machine. Ilang buhay ang nailigtas natin gamit ang mga kamay na ito. Isang gabi lang ba ang kailangan para makalimutan mo ang sinumpaan nating tungkulin? Napayuko si Rosa. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa tahimik na paghikbi. Ang amoy ng murang sabon sa kanyang uniforme ay tila sumasamo sa katarungan. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang mabibigat na hininga ng dalawang babae ang nagpuno sa silid. I'm sorry, Doc. They threatened my family. Sabi ni Doña Isabela, wala raw maniniwala sa akin dahil isa lang akong hamak na nurse. Ang boses ni Rosa ay punong-puno ng pagsisisi. But I can't sleep anymore. Bawat pikit ko, naririnig ko ang pagbagsak ng bakal na yon. Mabilis na dumukot si Rosa sa loob ng kanyang bulsa at kinuha ang isang maliit na itim na gamit, isang USB drive. Sa isang mabilis na kilos, idiniin niya ito sa loob ng bulsa ng coat ni Teresa. Ang paglapat ng plastik sa balat ni Teresa ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente, isang pag-asang matagal na niyang hinahanap. Everything is there, Doc. Ang video mula sa security camera na sinabi nilang sira at ang listahan ng mga peking parts na ipinalit nila sa makina. Mabilis na bulong ni Rosa habang pilit na pinapahid ang kanyang mga luha. Umalis na kayo please, before they see you. Ngunit bago pa man makatalikod si Teresa, ang katahimikan ng pasilyo ay naputol ng isang matitigas at ritmo ng mga hakbang. Ang tunog ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat na tumatama sa sahig ay palapit ng palapit sa kanilang kinalalagyan. Isang pamilyar na awtoridad ang dala ng bawat yabag. Isang tunog na nagpapatigil sa tibok ng puso ni Rosa sa takot. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang gumapang sa sahig ng silid. Humahaba hanggang sa maabot nito ang mga paa ni Teresa. Alam niya ang may-ari ng aninong yon. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at ang malamig na hangin mula sa aircon ng pasilyo ay pumasok sa loob. Dala ang bango ng isang pamilyar na tabako na tanging ang direktor ng ospital, ang matalik na kaibigan ni Doña Isabela, ang gumagamit. Nanatiling nakatayo si Teresa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa, habang ang katanungang kung makakalabas ba siya ng buhay sa gusaling iyon ay nagsimulang bumagabag sa kanyang isipan. Ang bawat kislap ng mga diamanteng chandelier sa kisame ng ballroom ay tila libu-libong matatalim na mata na nakatingin sa bawat galaw ni Teresa. Ang mansyon ng mga Navarro ay muling nabalot ng karangyaan, amoy ng mamahaling alak, at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak na tila pilit na itinatago ang baho ng kabulukan sa loob nito. Ngayong gabi, si Teresa ang pangunahing atraksyon, hindi bilang isang iginagalang na doktor, kundi bilang isang biktima na gagamitin ni Doña Isabela upang kumuha ng simpatya at pondo mula sa matataas na tao sa lipunan. Suot ang isang itim na bestidang gawa sa seda na may mahabang manggas upang itago ang makakapal na bendahe sa kanyang mga kamay. Nanatiling tuwid ang tayo ni Teresa. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng katahimikan. Bagaman sa loob niya
ay tila may isang bagyong nagngangalit. Sa tabi niya, si Tristan ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang tuksedo. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Teresa na tila siya ang huwarang asawa. Smile hon. Maraming donor ang nakatingin. Bulong ni Tristan, ang kanyang hininga ay amoy alak at pandaraya. This gala is for the hospital's foundation. Para sa'yo rin ito. Hindi kumibo si Teresa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa isang babaeng nasa kabilang dulo ng ballroom. Si Sofia, ang babaeng narinig niya sa telepono, ay naroon din. Suot ang isang mapulang bestida na tila humahamon sa dangal ni Teresa. Hawak ni Sofia ang isang baso ng champagne at may mapanuring ngiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Oh, Doc Teresa, I am so sorry to hear about your accident. Ang boses ni Sofia ay matinis at puno ng mapagkunwaring pag-aalala. It's such a tragedy. Isang surgeon na hindi na makakahawak ng scalpel, it's like a bird that lost its wings. Right, Tristan? Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Tristan sa baywang ni Teresa, ngunit hindi ito dahil sa proteksyon, kundi isang babala na manahimik siya. Ngunit si Teresa ay hindi na ang mahinang babaeng madaling pasunurin. Wings can grow back, Sofia. Pero ang budhi na bulok na, wala ng lunas. Mahinahon, ngunit may talim na sagot ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ng babae. Isang titig na nagpabura sa ngiti ni Sofia. Sa isang tila hindi sinasadyang pagkakataon, habang dumaan ang isang waiter, bahagyang naitulak ni Sofia ang kanyang baso. Ang mapulang likido ng champagne ay dahan-dahang gumapang at tumalsik sa puting manggas ng bestida ni Teresa. Direktang tumatago sa telang sutla hanggang sa maramdaman niya ang lamig nito sa kanyang mga bendahe. Ang bawat patak ay tila isang panibagong sugat na nagpapaalala sa kanya ng gabing nadurog ang kanyang mga kamay. Oops, my bad. So clumsy of me, ani Sofia. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katuwaan habang tinitingnan ang mancha sa braso ni Teresa. Tristan, honey, dalhin mo muna ang wife mo sa taas. She looks so messy. Lumapit si Doña Isabela. Ang kanyang mga sapatos ay naglilikha ng mabibigat na yabag sa makinis na sahig. Tiningnan niya si Teresa nang may halong pandidiri bago humarap sa mga bisita. Ipagpaumanhin niyo ang munting aberyang ito, anunsyo ng matanda sa harap ng madla. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ang aking manugang ay medyo sensitibo pa rin dahil sa kanyang kalagayan. But tonight is about hope. Tonight is about building a new wing for our hospital under Tristan's leadership. Habang ang lahat ay nagpapalakpakan, dahan-dahang lumapit si Teresa kay Sofia. Ang distansya sa pagitan nila ay nawala, at ang amoy ng matapang na pabango ni Sofia ay tila nanunuot sa kanyang ilong. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga kamay, naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Enjoy the spotlight, Sofia. Dahil ang perang ginagamit niyo ngayong gabi ay may bahid ng dugo, bulong ni Teresa sa tenga ng babae. Sapat lamang para marinig nito. The documents I found. They tell a very different story. Isang kwento kung saan kayong dalawa ni Tristan ay magkasamang mabubulok sa kulungan. Namutla ang mukha ni Sofia, ang kanyang baso ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Bago pa man makasagot ang babae, ang malalaking pintuan ng ballroom ay biglang bumukas ng malawak. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok sa loob. Dala ang isang hindi inaasahang katahimikan na bumalot sa buong silid. Isang grupo ng mga kalalakihang nakauniporme ng National Bureau of Investigation ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang kinatatakutan. Sa gitna nila, lumabas si Liam Cruz. Ang kanyang mga mata ay diretso kay Tristan at Doña Isabela. Hawak ni Liam ang isang asul na folder. Ang bawat pahina nito ay naglalaman ng mga katotohanang matagal ng pilit na itinago ng mga Navarro. Tristan Navarro, Doña Isabela Navarro,
Ang boses ni Liam ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, dahilan upang tumigil ang musika at ang pag-uusap ng lahat. We have a warrant for the freezing of all Navarro assets and an immediate audit of the hospital funds. Isama niyo na rin ang investigasyon para sa isang sinadyang insidente ng physical injuries. Ang baso ni Sofia ay tuluyang kumawala sa kanyang mga daliri. Ang pagkabasag nito sa sahig ay naglikha ng mga pirasong kristal na kumalat sa paanan ni Teresa. Sa gitna ng gulo, habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at ang mukha ni Tristan ay nabalot ng labis na takot, nanatiling nakatayo si Teresa. Ang kanyang mga kamay na tila walang silbi kanina ay dahan-dahan niyang itinaas, hindi upang magmakaawa, kundi upang tanggapin ang unang bugso ng katarungang matagal na niyang hinintay. Ang bawat hakbang ni Teresa sa malawak na hagdanan ng mansyon ay tila isang paglaya mula sa isang gintong hawla na puno ng tinik. Sa kanyang silid, ang hangin ay tila naging masikip, nabalot ng amoy ng mamahaling kahoy at mga pabangong hindi na niya nais pang malanghap. Gamit ang kanyang mga braso, pilit niyang isinara ang isang maliit na maleta. Ang tanging dala niya ay ang mga gamit na binili niya gamit ang sarili niyang sahod bago pa man siya naging biktima ng kasakiman ng mga Navarro. Ang pintuan ng silid ay biglang bumukas ng malakas. Ang paghampas nito sa pader ay naglikha ng isang yanig na yumaon hanggang sa mga buto ni Teresa. Pumasok si Tristan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang tuksedo ay tila isang basahang hindi nakagalang-galang. Teresa, ano ang pumasok sa utak mo? My accounts are frozen. Ang hospital board ay nag-iisip na natanggalin ako. Ang boses ni Tristan ay parang isang sugatang hayop, puno ng desperasyon at paninisi. Lumapit siya kay Teresa at hinawakan ng mahigpit ang balikat ng babae. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa laman nito. Bakit mo kailangang sirain ang pamilyang ito? Lahat ng luho, lahat ng proteksyon, ibinigay namin sa'yo. Dahan-dahang inalis ni Teresa ang pagkakahawak ng asawa sa pamamagitan ng kanyang mga siko. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang takot. Ang pamilyang sinasabi mo, Tristan, ay matagal nang sira. Sinira niyo ito nang piliin niyo ang pera kaysa sa buhay ko. Sa likuran ni Tristan, pumasok si Doña Isabela. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng lason. Hawak niya ang isang rosaryo, isang kabalintunaan sa kanyang tunay na pagkatao. Napakawalang utang na loob mo, Teresa. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa galit. Bawat salita ay tila isang tuka ng buitre. Kami ang nag-angat sa iyo mula sa pagiging isang hamak na doktor sa probinsya. Ibinigay namin sa iyo ang pangalang Navarro. Isang malaking kahihiyan ang ginagawa mo sa amin. Utang mo sa amin ang lahat ng meron ka ngayon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na lalamunan ni Teresa. Ang pag-akyat ng emosyon sa kanyang dibdib ay nagdulot ng isang pananariwa ng sakit sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi niya hinayaang makita nila ang kanyang panghihina. Utang na loob? Ang ulit ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Isang malaking karangalan ba ang maging asawa ng isang taksil? Isang pribilehiyo ba ang magkaroon ng biyenang kayang ipahamak ang sariling manugang para sa posisyon? Ang pangalang Navarro na ipinagmamalaki niyo ay amoy dugo at dumi. Doña Isabela. Hinding-hindi ko na ito na naisin pang dalhin. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang kanang kamay. Gamit ang kanyang kaliwang kamay na may bindahe, dahan-dahan niyang hinugot ang gintong singsing na simbolo ng kanilang kasal. Ang pagtanggal nito mula sa kanyang daliri ay naglikha ng isang mahinang pagkiskis sa telang puti. Sa isang maringal na kilos, binitiwan niya ang singsing sa gitna ng silid. Ang pagtama ng ginto sa malamig na marmol na sahig ay naglikha ng isang tuyot at malungkot na tunog ng pagtalbog bago ito tuluyang huminto sa paanan ni Tristan.
Diyan na kayo sa kayamanan nyo. Lunurin nyo ang sarili nyo sa perang ninakaw nyo sa mga pasyente, sabi ni Teresa habang hinahatak ang kanyang maleta patungo sa pinto. Dahil sa huli, kapag nasa likod na kayo ng rehas, ang tanging matitira sa inyo ay ang inyong kahihiyan. Nang makalabas si Teresa sa gate ng mansyon, sinalubong siya ni Liam Cruz sa loob ng kanyang sasakyan. Ang lamig ng gabi ay tila isang haplos ng kalayaan. Ngunit habang sila ay papaalis, lumingon si Teresa sa huling pagkakataon at nakita ang isang aninong nakatayo sa balkonahe ng mansyon. Isang taong hindi niya inaasahang makita roon. Sa susunod na araw, habang nasa loob ng opisina ni Liam, isang opisyal na dokumento ang dumating mula sa kampo ng mga Navarro. Ang mukha ni Liam ay biglang nabalot ng pagkabahala habang binabasa ang nilalaman nito. Isang bagong ebidensya ang isinumite ng abogado ni Doña Isabela. Isang pirmadong kontrata na nagpapatunay na si Teresa raw ang nag-utos na bumili ng mga depektibong kagamitan kapalit ng isang malaking halaga. Ang pirma sa ilalim ng dokumento ay perpekto at hindi maikakaila. Ito ang pirma ni Teresa bago pa man mangyari ang aksidente. Ang katanungang bumabagabag ngayon sa kanilang dalawa ay kung paano nagawang makuha ng mga Navarro ang kanyang pirma sa isang dokumentong kailanman ay hindi niya nakita. Ang bawat paghinga sa loob ng maliit na apartment ni Liam ay tila may kasamang bigat ng namumuong unos sa labas. Ang liwanag mula sa isang lumang lampara ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding, kung saan ang mga sapatos at gamit ni Rosa ay nakakalat sa sahig. Isang saksi sa pagmamadali at takot na namamayani sa silid. Si Rosa ay nakaupo sa sulok, ang kanyang mga tuhod ay nakayakap sa kanyang dibdib habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding trauma. Ang amoy ng ulan na humahalo sa usok ng kalsada mula sa labas ay tila nanunuot sa bawat siwang ng bintana. Ayoko na, Doc Teresa. Please, hayaan niyo na lang ako. Ang boses ni Rosa ay nanginginig. Halos maputol sa bawat hininga. Muntik na nila akong makuha kanina. Isang itim na van. Kung hindi lang ako mabilis na nakapasok sa eskinita, baka hindi na ako nakarating dito. They are monsters. Doña Isabela will kill me. Dahan-dahang tumayo si Teresa mula sa kanyang kinauupuan. Ang bawat paggalaw niya ay dahan-dahan, tila isang ritual ng pagtitimpi sa sakit na hindi lamang pisikal kundi espiritual. Lumapit siya kay Rosa at dahan-dahang lumuhod sa harap ng nurse. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, sinimulan ni Teresa na alisin ang mga bendahe sa kanyang kanang kamay. Ang pagkiskis ng telang puti sa kanyang balat ay naglantad sa mga pilat na kulay lila at rosas, mga bakas ng nadurog na buto at pinagtagpi-tagping laman. Rosa, look at this. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, ngunit puno ng isang awtoridad na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. This is what fear looks like when it wins. Ang mga kamay na ito ay hindi na kailanman makakahawak ng scalpel. Pinatay nila ang pangarap ko, Rosa. Pero ang hindi nila kayang patayin ay ang katotohanan. If you walk away now, hindi lang ako ang matatalo. Matatalo ang lahat ng mga nurse at doktor na nagtatrabaho ng tapat habang ninanakawan nila ang ospital. Hinawakan ni Teresa ang nanginginig na kamay ni Rosa gamit ang kanyang sugatang palad. Ang init ng balat ni Teresa sa kabila ng mga pilat ay tila nagbigay ng isang hindi maipaliwanag na lakas sa batang nurse. Ang pagtulo ng luha mula sa mga mata ni Rosa ay bumasa sa mga bendahe ni Teresa. Isang tahimik na binyag ng tapang sa gitna ng kadiliman. Mula sa kabilang bahagi ng silid, ang tunog ng mabilis na pagpindot sa keyboard ay tumigil. Si Liam Cruz ay lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding puyat, ngunit may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang kanyang laptop sa mesa, kung saan makikita ang isang masalimuot na graph ng mga transaksyon sa bangko. I found it, Teresa. I found the link. Ang boses ni Liam ay puno ng determinasyon.
Ang perang ginamit pambili ng mga depektibong kagamitan ay nanggaling sa isang offshore account na nakapangalan sa isang dummy corporation. But here's the catch. The secondary signatory for that account isn't Tristan or Isabella. It's someone inside the audit department of the hospital. Someone they thought they could control. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod at takot ni Teresa ay tila panandaliang naglaho. Napasandal siya sa balikat ni Liam, ang kanyang ulo ay humanap ng kanlungan sa katatagan ng lalaki. Ang amoy ng kape at ang bango ng malinis na sabon mula sa polo ni Liam ay tila isang gamot na nagpapakalma sa kanyang nagngangalit na sistema. Naramdaman ni Teresa ang dahan-dahang pag-aplos ni Liam sa kanyang braso. Isang haplos na hindi humihingi ng kapalit, kundi nagbibigay lamang ng proteksyon. Teresa, we are almost there. Bulong ni Liam sa kanyang buhok. Just one more step. Kailangan lang nating makarating sa hearing bukas ng ligtas. Nang sumapit ang umaga ng preliminary hearing, ang atmosfera sa labas ng korte ay nababalot ng isang mabigat na kaba. Ang sikat ng araw ay tila masyadong maliwanag para sa dilim na namamayani sa puso ni Teresa. Suot ang isang simpleng puting blusa na sumisimbolo sa kanyang malinis na hangarin. Pumasok siya sa loob ng silid hukuman kasama si Liam. Sa kabilang bahagi, nakaupo si Tristan Navarro. Suot ang kanyang pinakamahal na suit at isang mapang-asar na ngiti na tila nagsasabing hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad. Sa tabi niya, si Doña Isabela ay nananatiling tuwid ang tayo, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa habang nakikipagbulungan sa kanilang mga batikang abogado. Nang tawagin na ang unang saksi para sa panig ng taga-usig, ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan. Ang katahimikan sa loob ng korte ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. 1 minuto ang lumipas, 2 minuto. Ngunit ang pintuan ay nanatiling sarado. Ang upuan, para sa saksi na dapat, ay para kay Rosa, ay nanatiling walang laman, isang malawak at nakakatakot na espasyo na nagpapahiwatig ng isang malaking kabiguan. Dahan-dahang lumingon si Tristan kay Teresa. Ang kanyang mga labi ay gumalaw sa isang maliit at nakakatakot na smirk, isang ekspresyon ng tagumpay na tila nanggagaling sa impyerno. Ang puso ni Teresa ay tila tumigil sa pagtibok nang mapagtanto niyang ang kanilang huling pag-asa ay tila naglaho na sa hangin. Saan naroon si Rosa? At sino ang may kakayahang pigilan ang katotohanan sa mismong pintuan ng katarungan? Ang bawat segundo sa loob ng silid hukuman ay tila isang patak ng asidong dahan-dahang tumutunaw sa pasensya ni Liam. Ang lamig na nagmumula sa mga aircon ay hindi sapat upang pawiin ang butil-butil na pawis na namumuo sa noo ng abogado. Tumingin si Liam sa malaking orasan sa dingding. Ang bawat paggalaw ng kamay nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang kaso. Sa kabilang panig, ang mga Navarro ay tila mga haring nakaupo sa kanilang trono, puno ng kumpiyansa at mapang-uyam na katahimikan. Your Honor, our key witness is experiencing an unforeseen delay. Humihingi po kami ng 10 minutong palugit. Ang boses ni Liam ay nanginginig sa pagsusumamo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang hukom, isang matandang lalaking may malalalim na guhit sa mukha, ay dahan-dahang umayos ng upo. Ang pag-angat ng kanyang salamin sa mata ay nagpapahiwatig ng kanyang lumalalang kawalan ng konsiderasyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumayo ang abogado ni Tristan, isang lalaking may ngiting tila sa isang ahas. Your Honor, my client has been subjected to enough public humiliation. This is a clear case of stalling. Wala naman talagang witness ang panig ni Dr. Navarro. This is just a desperate move from a bitter wife. Ang bawat salita ng abogado ay tila mga palasong tumatama sa dangal ni Teresa. Dahan-dahang lumingon si Tristan kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Hon, just give up. You're making a fool of yourself in front of everyone. Bulong niya, sapat lamang para marinig ng asawa. Ang kanyang hininga ay amoy tagumpay
na nanggagaling sa kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng namamayaning kawalang pag-asa, ang malalaking pintuan ng silid hukuman ay dahan-dahang bumukas ng may mabigat na puwersa. Ang liwanag mula sa labas ng pasilyo ay pumasok sa loob, na naglikha ng isang mahabang anino na gumapang patungo sa gitna ng korte. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Si Rosa, na ang uniforme ay gulo-gulo at ang mukha ay may bakas ng puyat at takot, ay pumasok ng may mabilis na hakbang. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang makapal na asul na logbook, ang orihinal na maintenance record ng ospital na iniulat na nawawala. Your Honor, I am Rosa Mendoza. I am here to testify. Ang boses ng nurse ay gumaralgal, ngunit puno ng paninindigan. Ang kanyang paglakad patungo sa upuan ng saksi ay tila isang prosesyon ng katotohanan. Ang mukha ni Doña Isabela ay biglang namutla. Ang kanyang mga daliring may mga mamahaling singsing ay nagsimulang manginig habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang bag. Alam niya ang laman ng logbook na yon. Naroon ang mga pirma ng kanyang anak na nag-uutos ng pagtanggal sa mga security sensor ng makina noong gabing mangyari ang aksidente. Nang ilatag ni Rosa ang logbook sa harap ng hukom, ang bawat pagbuklat ng pahina ay naglikha ng isang tuyot na pagkiskis ng papel na tila isang hiyaw ng katarungan sa gitna ng katahimikan. Pinanood ni Teresa ang pagbabago ng mukha ng hukom mula sa pagkabagot patungo sa matinding seryosong ekspresyon. Tristan Navarro, how do you explain your signature authorizing the bypass of the safety sensors on the very machine that injured your wife, dated 2 hours before the incident? Ang boses ng hukom ay tila isang dagundong ng kulog na nagpatahimik sa buong silid. Nagsimulang gumaralgal ang boses ni Tristan. Ang kanyang kumpiyansa ay natunaw na parang kandila sa tindi ng init ng ebidensya. That's a forgery. Sinisiraan lang ako ng nurse na, "Yan, Mom, do something." Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Lumingon siya sa kanyang ina, tulad ng isang batang nagmamakaawa. Ngunit si Doña Isabela ay hindi na nakatingin sa kanya. Ang matanda ay nakatingin kay Teresa, at sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang biyenan. Hindi takot sa batas, kundi takot sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na hiya o dignidad sa harap ng lipunan. "Tristan, you coward!" Sigaw ni Doña Isabela. Biglang tumayo ang matanda at itinuro ang sariling anak. "Ikaw ang nagplano ng lahat. Sabi mo sa akin, gusto mo lang siyang matakot para pumirma siya sa mga dokumento. I didn't know you would go this far." Ang silid hukuman ay biglang nabalot ng ingay ng mga bulungan at ang mabilis na pagkislap ng mga kamera ng mga mamamahayag. Ang pagtataksil ng ina sa anak ay tila isang huling kuko sa kabaong ng kanilang kasakiman. Napaupo si Tristan, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang buong mundo ay gumuguho sa kanyang paanan. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Hindi niya tiningnan ang kanyang asawang nanginginig sa takot o ang kanyang biyenang nagkakandahilo sa kahihiyan. Tumingin siya kay Liam at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi nanggagaling sa paghihiganti, kundi sa isang malalim na paghilom. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila biglang gumaan, pinalitan ng isang malamig at payapang hangin. Ngunit habang ang mga gwardiya ay lumalapit upang pusasan si Tristan, isang huling dokumento ang inabot ni Liam sa hukom. Ang dokumentong ito ay hindi tungkol sa aksidente, kundi tungkol sa pagkatao ni Teresa. Habang binabasa ito ng hukom, ang katahimikan ay muling bumalik, isang uri ng katahimikang mas mabigat pa sa nauna. Tumingin ang hukom kay Teresa nang may malalim na paggalang bago ibinaba ang kanyang hatol. Ang katanungang naiwan sa isipan ng lahat
ay hindi na kung makukulong ba ang mga Navarro, kundi kung ano ang gagawin ni Teresa sa kalayaang sa wakas ay hawak na niya sa kanyang mga sugatang kamay. Ang bawat pagbaba ng maso ng hukom sa ibabaw ng kahoy na mesa ay tila isang huling hantungan para sa dangal ng mga Navarro. Ang bawat yanig na nalilikha nito sa loob ng tahimik na silid hukuman ay nagsilbing hudyat ng pagtatapos ng isang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila naging napakabigat para kay Tristan habang ang bawat kislap ng mga kamera ng mga mamamahayag ay nagsilbing sunod-sunod na kidlat na naglalantad sa kanyang tunay at maruming anyo sa harap ng buong bansa. Dahan-dahang lumapit ang mga gwardya kay Tristan. Ang pagkiskis ng malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso ay naglikha ng isang tuyot na tunog na tila nagpapatigil sa kanyang mundo. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang yaman at kapangyarihan ay nakayuko ngayon. Ang kanyang mga balikat ay nanginig sa isang hindi maikakailang takot at kahihiyan. Teresa, wait, please, let's talk about this. Fix natin to, hon, please. Ang boses ni Tristan ay naging matinis at basag, isang pagsusumamo na walang halaga sa gitna ng katarungan. I did it for us. Para sa ospital natin to, di ba? You know how much I love you. Nanatiling nakatayo si Teresa. Ang kanyang postura ay maringgal at tuwid, tila isang tore ng katatagan sa gitna ng gumuguhong kastilyo. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ngunit nagawa siyang ipagpalit sa kapangyarihan. Wala nang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na awa para sa isang taong nawala ng kaluluwa. You didn't do it for us, Tristan. You did it for your greed. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. And love. You don't even know what that word means. Ang pag-ibig ay hindi naninira ng mga kamay na nagliligtas ng buhay. Sa kabilang panig, si Doña Isabela ay pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mamahaling lace na panyo. Ang matanda na dating reyna ng lipunan ay tila naging isang maliit at kaawa-awang anino. Ang kanyang mga kaibigang alta sosyedad na naroon ay hindi man lamang tumingin sa kanyang direksyon. Sa halip, ang kanilang mga bulungan ay tila mga bubuyog na nagkakalat ng balita tungkol sa kanyang tuluyang pagbagsak. Ang hiya na pinakainiingatan niya ay tuluyan ng natabunan ng putik ng iskandalo. Nang ilabas na sila ng korte, ang labas ng gusali ay napuno ng mga tao. Ang bawat mapang-uyam na tawa at bawat salitang mandaraya mula sa madla ay tila mga latigo na humahagupit sa likuran ng mga Navarro. Pinanood ni Teresa mula sa malayo ang pagpasok ni Tristan sa loob ng sasakyan ng mga pulis. Ang pagsara ng pinto ng sasakyan ay nagsilbing pinal na tuldok sa kanilang madilim na kabanata. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Teresa ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Si Liam Cruz ay nakatayo roon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng kapayapaan na matagal na nilang ipinaglaban. Dahan-dahang hinawakan ni Liam ang braso ni Teresa, isang mahinang pisil na nagpapahiwatig na tapos na ang laban. It's over, Teresa. Wala na silang magagawa pa. Bulong ni Liam. Everything they took from you, the law will return. But more than that, you are finally free. Huminga ng malalim si Teresa. Ang amoy ng ulan na nagsisimulang pumatak sa tuyong kalsada ay naghatid ng isang sariwang bango ng lupa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na balot pa rin ng mga bendahe. Alam niyang ang mga pilat na ito ay mananatili habang buhay, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya nararamdaman ang sakit ng pagkawasak. Ang bawat pintig sa kanyang mga palad ay hindi na paalala ng kanyang kapansanan, kundi simbolo ng kanyang muling pagsilang. Hindi ko na kailangan ang lahat ng yaman nila, Liam, sabi ni Teresa habang nakatingin sa malayo, kung saan ang liwanag ng hapon ay pilit na kumakawala sa mga makakapal na ulap.
I just want to find my purpose again. Kahit hindi na ako ang may hawak ng scalpel, marami pa rin akong paraan para maghilom. Naglakad silang dalawa palayo sa korte. Ang bawat hakbang nila ay sabay at may katiyakan. Ngunit sa pagliko nila sa kanto, isang maliit na bata ang lumapit kay Teresa at inabutan siya ng isang piraso ng papel. Nang buksan ito ni Teresa, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ng papel ay may nakasulat na isang address at isang pangalang matagal na niyang kinalimutan. Isang pangalang maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang tunay na pamilya bago pa siya napunta sa mga Navarro. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ngayon ay kung handa na ba siyang buksan ang isa pang pinto ng nakaraan matapos niyang isara ang pinto ng kanyang kasalukuyan. Lumipas ang 2 taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na batis. Hinuhugasan ang bawat bakas ng putik at pait mula sa nakaraan ni Teresa. Sa isang malawak na hardin sa San Pablo, kung saan ang amoy ng sariwang lupa at halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita ay humahalimuyak sa hangin. Nakatayo ang isang puting gusali. Hindi ito isang malamig na ospital, kundi isang kanlungan, ang Navarro Cruz Community Clinic. Dito, ang bawat pasyenteng pumapasok ay hindi tinatanong ang tungkol sa kanilang yaman, kundi tinatanggap ng may buong pagkalinga. Si Teresa ay nakasuot ng isang simpleng asul na blusa. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng mahinang hininga ng hangin. Wala na ang makakapal na bindahe sa kanyang mga kamay. Sa halip, ang kanyang mga palad ay lantad na ngayon. Nagpapakita ng mga pilat na tila mga guhit ng isang mapa ng kanyang pakikipaglaban. Ang mga pilat na ito ay hindi na simbolo ng kapansanan, kundi mga medalya ng kanyang muling pagsilang. Isang batang babae ang lumapit sa kanya, may dalang sugatang pusa. Dahan-dahang iginalaw ni Teresa ang kanyang mga kamay. Bagaman may bahagyang panginginig pa rin at hindi na kasing bilis ng dati, ang kanyang mga daliri ay marunong nang sumunod sa dikta ng kanyang puso. Ginabayan niya ang kamay ng isang batang intern na naglilinis ng sugat ng hayop. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng karunungan. Always remember, Hija, the heart heals better than any medicine. Ang bawat haplos mo ay dapat may dalang pag-asa. Ang bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng ligaya na hindi matutumbasan ng anumang parangal. Pumasok si Liam Cruz sa klinika. Dala ang 2 baso ng malamig na tsaa. Ang bawat hakbang ng lalaki sa kahoy na sahig ay nagbibigay ng isang pamilyar at panatag na ritmo sa paligid. Lumapit siya kay Teresa at dahan-dahang inilapag ang kanyang kamay sa baywang ng babae. Hindi isang pagmamay-ari, kundi isang tahimik na suporta. Narinig mo na ba ang balita sa city? Ang tanong ni Liam, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Tristan and his mother lost their final appeal. Ang mansyon nila ay na-foreclose na rin. I heard Isabella is now living in a small apartment, malayo sa karangyaan na dati niyang ipinagmamalaki. Wala nang natira sa kanila, kundi ang pangalang pilit nilang itinatago sa kahihiyan. Huminga ng malalim si Teresa. Ang kanyang paningin ay nanatili sa malawak na luntiang bukid sa labas ng bintana. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Navarro ay hindi na nagdulot ng anumang kislap ng galit sa kanyang dibdib. Para sa kanya, ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkabilanggo ng mga nagkasala, kundi ang kakayahan niyang magpatuloy sa buhay nang walang bitbit na puot. Hayaan mo na sila, Liam. They are now prisoners of their own choices. Sabi ni Teresa habang tinatanggap ang tsaa mula sa lalaki. Ang paglapat ng kanilang mga daliri ay naglikha ng isang kakaibang init na gumapang sa kanyang buong katawan. Isang haplos na puno ng kilig at katiyakan. I'm just happy that I can finally breathe again. I'm so grateful na hindi ka sumuko sa akin, even when I was at my worst. Dahan-dahang kinuha ni Liam ang kamay ni Teresa at inilapit ito sa kanyang mga labi. Ang dahan-dahang pagdampi ng kanyang balat
Sa mga pilat ni Teresa ay tila isang panalangin ng pag-ibig. You are the strongest woman I know, Teresa. Ang mga kamay na ito. They may not perform surgery anymore, but they are doing something much more beautiful. Pinapagaling nila ang kaluluwa ng bawat taong lumalapit sa'yo. Bulong ni Liam, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng babae. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lilang kintab sa kalangitan. Nanatili silang nakatayo sa balkonahe. Ang katahimikan ng hapon ay napuno ng masayang tunog ng mga bata na naglalaro sa malapit na parke. Wala ng takot, wala ng dusa. Ang bawat pilat sa kamay ni Teresa ay naging bahagi na ng isang magandang dibuho ng kanyang buhay. Isang buhay na pinanday ng pait, pinatibay ng katarungan, at sa huli ay pinaghilom ng isang wagas na pag-ibig. Natutunan ni Teresa na ang pagkawala ng kanyang kakayahang mag-opera ay hindi ang katapusan ng kanyang pagiging doktor, dahil ang tunay na manggagamot ay hindi lamang yaong may matatalas na scalpel, kundi yaong may pusong kayang tumanggap ng sugat at gawin itong isang lunas para sa iba. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa walang hanggang kakayahan ng isang babae na bumangon mula sa abo at muling lumipad patungo sa liwanag.